Why we gathered you? Why we gathered youth? Bakit po youth yung gusto namin i-gather dito? Youth po yung gusto namin i-gather dito dahil tulad po ng sabi ko kanina, marami pa po tayong magagawa. Alam ko po marami tayong magagawa. Tulad na nagsabi ng nagsalita kanina dito na si Mrs. Arroyo. Arroyo po kaya? Ma'am Arroyo po. Si Ma'am Gina Arroyo. Sabi niya nga po, silang mga elders na halos hindi na makakita. Nilalayo nila. Samantalang tayo mga kabataan, tayo mga youth, we have a good eyesight pa. Kaya pa natin magbasa ng kahit ng mga letra samantalang sila. Kumbaga pa, mayroon tayong kayang gawin na hindi na nila kayang gawin. At yung mga 11 pababa naman po, siyempre, 11 pababa, expect talaga natin na nasa isip nila is laro lang. Laro-laro lang yan sa kanila, di pa talaga yan sila. Tayo yung sinasabi na 12 to 35, yun na po yung age kung saan kaya pa natin pumunta ng lugar, ng malayong lugar at mag-evangelize. Kaya pa natin magsalita ng diretso at may energy pa tayo para gawin lahat ng mga bagay-bagay. Pero, tulad ng sabi ko kanina, huwag lang din magkumpiyansa dahil mayroon pa po tayong elder. Grabe talaga nakakabilib. As in, kanina, nabilib talaga ako. Sumayaw-sayaw siya doon, sobra pa sa amin. Bakit? By the way, bilang bilang kaalaman lang po, ako rin po ay nagtapos dito sa lugar nyo. Dito sa Alamada. Hindi nagtapos ng pag-aaral. Dito pa ako nagtapos ng aking CLSS. Life in a Spirit Seminar. Diyan po sa inyong simbahan na nandiyan sa gilid ng paaralan ito. Diyan po ako nagtapos. Speaker po namin nun si Brother Ali. Siya po yung speaker namin. Siya yung nag-baptize sa amin. Dito po ako nagtapos kaya proud na proud po ako. Kaya nga po, kanina na-expect ko talaga na ang makikita namin dito ay naggaganda at nagwagaw po ang mga youth. Sapagkat, dito ako galing, syempre. Tugod ako galing. To be love your own talaga. Kasi nga, magaganda, lahat tayo dito. Kahit yung mga taga-Cotabato. Welcome natin mga taga-Cotabato. John, Matthew chapter 19 verse 20. Welcome natin sila, kahit sila naman. Lahat po tayo, masasabi ko magaganda at gwapo. Sapagkat nga, sinasabi doon sa Genesis chapter 1 verse 26, we are all created according to His likeness and image and likeness. So lahat po tayo pantay-pantay. Kung may biyang po dito, sinong biyang? Walang nagtaas ng kamay. Sinong putot? Sinong sungit? Wala. O, di ba? Lahat tayo gwapo. Sige. So, kanina po, sinabi rin po ng ating yung nag-rationale kanina na kami po ay ipinadala ng ating Panginoon. Kami po, youth. Di po ba kayo nagtataka na dapat yung mga nagkakandak ng seminar usually, mga tigulang na, mga matatanda talaga para makinig yung mga kabataan. Kaya nga po parang overwhelmed din kami kahit na napakalayo yung lugar na pinanggalingan namin. Napakasaya namin sa aming kalooban, napakasaya namin sapagkat yung mga youth dito ay handang makinig. Kaya nila makinig. Yan din po yung isang capability or dapat na mayroon ng isang good leader and good evangelizer. Kaya niyang makinig at mamaya po, kung pwede lang, magkakaroon tayo ng activity. In-encourage ko kayo na kaya niyo rin magsalita. Tulad na ginagawa namin dito. Pero kanina may nakita na ako yung mga tumayo dito. May mga tumayo sa harapan. Yun pa lang yung pagtayo pa lang sa harapan. Isa na po yung kumbaga pa, quality ng isang leader yung kayang tumayo sa harapan. Sapagkat ang tumayo po sa harapan, kung inisip niyo po na madali lang, mahirap po talaga siya. Pero kung tulad nga po nasabi ng ating nagsalita po kanina, kung tatanggapin niyo lamang po yung binigay, yung inata sa atin ng Panginoon, kung tinatanggap niyo lang po na gagamitin kayo ng Panginoon, kahit po na pagpawisan kayo dito sa harapan, maubos lahat ng paawis nyo, baka kayanan nyo po talagang tumayo dito sa harapan. Bilang pagtatapos po,
bilang pagtatapos ng aking to, nais ko lamang po sagutin niyo ang tanong na to. Handa na ba kayong maging leader? Handa na ba sila? Handa na ba kayong maging leader? Mahina pa rin. Hindi pa ba kayo handa? Handa. Handa. Handa na sila. Handa na ba kayo maging leader? Palakpak na naman yan. Yung cheerleaders, nakakabilis naman talaga. Marami-rami nyo. 80 plus po ba ang population nyo dito sa loob na yan? Kung ganun karami ang magiging leader ng Alamada, nako, tsak lahat dito may evangelize nyo. Yun lamang po, magandang hapon.